Araw mga kaibigan, bigyan natin ng reaksyon itong Facebook Reel. Ini-interview nila si Teacher Stella. Laban lang Teacher Stella, yan ang nakalagay. Nakakaawa eh. Inaamin ni Teacher Stella o Madam Chair Stella Kimbo na naapektuhan ang kanyang mga anak nang dahil sa mga issue laban sa kanya bilang dating kongresista dati hanggang ngayon, naisama pa siya sa listahan ng mga ex-marines na kompleto resibo yung delivery sa bahay. Tapos yung bike na nakabitin sa bahay niya ay parang nakita na ginagamit ni Teacher Stella, nagbabike. So ito, mga bata, kawawa, umamin siya, ang isang anak niya is kailangan pa ng professional help dahil hindi nila makayanan yung batikos, yung hate comments ng mga netizens laban kay Teacher Stella. Ito. That was pretty tough on my kids. They would really get hate messages, and I didn't realize how hateful the messages were until I started reading them. And I cannot even describe them to you, Karen. Yeah, that must be hard for a Karen. mom. Not because of yourself, but you're worried about your children. So how did you handle that? Took a lot of explaining, and for one of them, we actually needed professional help. Yun! That was pretty tough on my kids. They would really get hate messages, and I didn't realize how hateful the messages were until I started reading them. And I cannot even describe them to you, Karen. Yeah, that must be hard for a mom. Not because of yourself, but you're worried about your children. So how did you handle that? Took a lot of explaining, and for one of them, we actually needed professional help. And that was pretty... Kawawa naman ang mga anak, ano? Silang nagsasuffer dahil sa ginagawa ng mga magulang. Okay. Kaya lang, tataka naman ako dito, nakangiti pa siya. Di ba kung apektado yung anak niya, kung ako ang nagsasalita ng ganyan, it show my face. Dahil kawawa mga bata, ay lang siya. O, ulitin natin ha. I-observe nyo yung kanyang smile. Parang happy-happy siya. tough on my kids. They would really get hate messages, and I didn't realize how hateful the messages were until I started reading them. And I cannot even describe them to you, Karen. Yeah, that must be hard for a mom. Not because of yourself, but you're worried about your children. So how did you handle that? Took a lot of explaining, and for one of them, we actually needed professional help. I'm Elsa. That was... Basa lang tayo sa mga comments. Ito pa ang isang, may drawing ng buhaya. Maria Rona, you handled it by saying, may maleta tayo. Klaro yung litrato niya, litrato na nag-deliver sa bahay niya. Dapat ang sagutin niya, ay, hindi ko bahay yan. Punta kayo sa bahay ko. Kung may ganyan na itsura. Yung bisikleta na yan, hindi akin. Yasen, Mia, importante daw sa amin ni Ma'am may malita na siya, secure future ng pamilya niya. Bahala nang wala kaming pera. Yes. Ano bang mas mahalaga? Pera o yung dangal? Hindi kami mayaman. Kaya lang, ang may pagmamalaki ko sa aking mga anak is may dangal. Ang parents nila, ako, lalo na ako, na nag-serve sa government. And I can feel it na proud ang aking mga anak sa akin, bilang tatay nila. Malala ko nga, nung nag-retire ako nung 2015, on my 56th birthday, yung anak kong bunso, yung nasa Amerika, gumawa siya ng article tungkol sa karanasan niya sa akin bilang daddy niya. At ipinablish niya sa Facebook. Mahaba.
Sinaysay niya yung kwento ng aming buhay, yung her growing up, mula nung ako'y tinyente, kapitan, yung career ko. Tapos yung unforgettable memories niya, yung kung saan-saan sila napupunta, yung umiiyak siya, I think grade 5 siya noon. Grade 5 siya, bigla akong na-transfer from Agusan del Sur to Cagayan de Oro. Kininto niya doon, umiiyak siya sa 6x6 kasi lipat ng lipat. Mga ganon. And it makes me so proud as their father. Although wala kaming kayamanan, kasi pension ko lang ang aking inasahan, but happy family kami. Ipinagmamalaki nila ako as their daddy. Of course, with their mommy. Yun, mas gusto ko yun. Kasi yung mali-malita ng pera, binabas ka naman. Oh, malala ko tuloy, yung kamag-anak ni Saldico, yung kumain sa isang restaurant, ilang thousand yun? 800,000 ba yun? Na sinsilyo lang daw yun. Tapos, binas ng mga netizens. Nako, hanggang na-depress yung dalaga at nagmakaawa sa taong bayan na, please stop bashing my daughter. Oh. So ito, nakaranas sila ng bashing ng mga netizens at hindi mo naman masisisi ang mga netizens na pinagnakawan ng mali-malitang pera. Ay nako. Oh. Loy Oreo, Kulungan is waving. Torinats Castillo, Di Bali, Paldo naman. Reshelda Jenner, nagawa mo pang ngumiti. Deserve. Yun nga. Kinikwento niya ang masamang nangyari sa kanyang manak. Tapos nakangiti parang proud. Ano ba yan? Rosa, no need to explain. My picture eh. Eduardo Gallego, nagsisisi na ba? Palagay ko hindi dahil nakangiti. Padilla siya, from tribe to pa-artista ban, from rags to riches. Viral yung naka-tricycle siya na ano. Ang ganda no? Nagtra-tricycle, profesora. Ganyan na sana dapat. Biglang naging kongresista. Whatever we sow, we reap. So, kawawang mga anak. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano na yung nahatag ni nanay nga yero nga iyang iatop karon. So gitabangan lang siya sa pagdala kay Bugatman. Kung karon mo na ni ang atop sa balay ni nanay nga yero. So mga dako nagyud og buslot. Muna ni ang iyang atopan karon, so pulihan niya sa nahatag nga yero sa iya ha. So mga karaan na gid kayo nga yero. Turun na bitay mamada. So kung muulan, gatuluan na gyud. So gipang isklastipan lang gani ang uban. Karon humanagid sa pag-atop ang gihatag ni nanay nga yero. So nakaatop na gid siya, di na gid siya maulan. Salamat sa Ginoo sa naghatag sa sin.
na gyud. Mm. Dili na gid mi maulanan. Oo, so balo na ka nanay. Oh, So pila na ka tuig sa imong pagkabalo? galima na ka tuig. So 5 na ka tuig. So naalang ka karon ka. So ikaw na lang karon ang nabilin. Oh, So tanan na ka pamilya imong anak nanay. tanan. So karon nakatop na ka di na ka maulanan. Dili na gid maulanan. Salamat ni sa naghatag ani nga sin. Salamat kayo.